Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayong mayroong daily words of encouragement. At galing lang po kami sa necrological service kanina. Dalawa pong magkasunod. 91 years old at 8 years old. So, pero salamat sa Panginoon. Maraming tumanggap sa ating Panginoon bilang sa pagpalapagligtas. At mga prospects po na atin sa outreach po natin doon sa Salvador Segundo. Okay, so sabi nila ay pupunta sila doon po sa outreach center. Okay? At muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin banal. Salamat po muli sa pag-iingat sa maghapon. Salamat sa mga kaluluwang naligtas. Sa araw na ito, bless you po ang aming pag-aaralan na daily words of encouragement. Muli kami matuto ng inyong salita, lalago, at patuloy na makikilala namin kayo. Patawad sa mga kasalan pagkukulang, Ama. Pagpalain na rin po lahat ng nakikinig o Diyos. In Jesus' name I pray. Amen. Mark chapter 16. 9 to 11 na po tayo. Ang sabi ng Bible, now when Jesus was risen early the first day of the week, ang pong pamagat natin, the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast 7 devils. And she went and told them that had been with Him as they mourned and wept. And they, when they had heard that He was alive and had been seen of her, believed not. So, hindi po sila naniwala. Diba? Nung nabuhay siya. So, yung appeared po dito, okay, sa verse 9, paino. Pagka meron din po kasi siyang transliteration Tsaka yung phonetics niya, yung paano pinopronounce. So, yung appeared po dito, ay galing po sa Greek word na paino. Parang dito kinuha yung apelyido nila, Brother Edward. So, paino, pag tinagnan niyo po, appeared. To be seen. Okay? To be seen. So, ang told naman po dyan sa verse number 10, apagilio sa Greek, to announce, to bring a word, to report, bring good tidings. So, pinahayag po nila kasi nabuhay ang Panginoon. Oo. Pinuntahan nila yung tomb, wala na siya doon. So they told, sabi ng Biblia, she went and told them, verse 10. Yung heard naman po dito, nung narinig po nila, alright, to hear or understand, naunawaan na po nila na sabi ni na Mary Magdalene at ni Mary, alright, so buhay ang ating Panginoon, ganun po Nung narinig nila, naunawaan naman po nila, pero sabi ng Biblia, hindi pa rin sila naniwala. Kalain mo yun? Naunawaan nila, pero hindi sila naniwala. So, alive. So, alive ang ating Panginoon. Sabi niya, Zao sa Greek, to live, or quick, or live. Okay, so yan po. Okay. Pero hindi po sila naniwala. Kaya, una pong lesson dito, when Jesus had risen early on the first day of the week, He appeared first
to Mary Magdalene. Sabi po dito sa verse 9. Letter A, at sapagkat po yung first day of the week po dito, pag-aaralan po natin yan, linggo po yan. Oo. Kaya nga po sabi ko, letter A, when we go to the church on Sunday, which is the first day of the week, the presence of Jesus is there. Nag-appear Nag-appear ang presensya ng ating Panginoon sa kanila kay Mary at Mary Magdalene. Kaya nga po, when we go to church, upon the first day of the week, bilang application po sa ating believer of the Lord Jesus Christ, can I tell you that the presence of Jesus Christ is there to meet our needs. He is there to help us. He is there to meet our spiritual needs. He is there to bless us. Kaya nga po, napakahalaga po yan mga kapatid. And sasabihin ko po sa inyo, yung first day of the week na yan, 24 hours po yan. Kaya wag lang po sa umaga kapatid. Sa umaga, 2 to 3 hours, mga ganun ang maximum. 3 hours. 24 hours yan 3 hours lang. Kaya nga bumabalik po tayo ng hapon John chapter 21, and at the evening, they gathered, sabi ng Biblia. So kaya kailangan po natin patuloy na maglingkod sa ating Panginoon, mag-worship sa Kanya, lubos-lubusin mo na. Pupunta ka na rin lang doon sa church ng linggo, lubusin mo na hanggang hapon. Oo. Kaya nga po paghapon, ilang oras? 2 oras, sabihin mo na lang, maximum, 3 plus 2, 5 lang Kaya nga may prayer meeting pa Thursday. So why? Because the presence of God is there, kapatid. Kailangan po natin ng guidance ng Diyos. Kailangan po natin ng presence of God. So gusto natin pagpalain tayo ng Diyos, pero ayaw naman natin sumunod sa Diyos. Kahit gusto natin pagpalain tayo ng Diyos, kung ayaw natin sumunod sa Panginoon, wala pong pagpapala. Alright? Oo, gusto natin i-bless tayo ng Diyos. Ayaw naman natin sumunod sa Diyos. Ayaw naman natin mag-worship sa Diyos. Ayaw naman natin mag-sacrifice. Ayaw naman natin mag-witness sa Panginoon. Gusto natin ng biyaya niya. Gusto natin ng presensya niya. Dapat po, lubusin natin. Letter B, His appearance or presence gives confidence. Give us confidence. Kaya nga po, yung appearance ng Panginoon, yung presensya niya, nagbibigay po yan ng confidence sa atin. Kaya tignan niyo po dito si Mary, Mother of James, at si Mary Magdalene. Confident po sila. Talagang ibinalita po nila, buhay ang Diyos, buhay si Jesus, buhay ang ating Panginoon. Alain mo, yung lungkot, noong ipapako siya, nung namatay siya, napalitan ng confidence. Yung lungkot, napalitan ng joy. Yung lungkot, napalitan ng pag-asa, kapatid. Kaya nga po yung appearance niya Salamat sa Panginoon na His presence is always with us. That's why when we receive Christ the Savior, sa ating buhay, ang ibig sabihin po niya ay, ang ibig sabihin po ng Emmanuel, the name of Jesus Christ, ay God with us. Pag-aaralan niyo po yan, hindi po umaalis ang presensya ng Diyos sa atin. God with us. And that's our confidence. Kahit maraming hirap, may confidence tayo. Kahit maraming nagkikriticize, may maraming nagtitake advantage sa atin, pero our confidence is the presence of God sa ating buhay. Kaya nga po tayo po ay nagiging malakas, tayo po ay nakakapagpatuloy, tayo po ay naglilingkod sa Kanya, patuloy na naka-accomplish ang mga bagay para sa Kanyang kaluwalhatian. Why? Because His presence is with us. Kahit po sa ating pamilya, kapatid, kailangan po natin ng presensya ng Diyos sa ating pamilya. Alright? Kaya kung ang Diyos, alam natin na nasa atin siya, meron tayong confidence na hindi maghihiwalay yung mag-asawa. May confidence tayo na lalaki ang ating mga anak sa pagkatakot sa ating Panginoon. May confidence po tayo na hindi pababayaan ng Diyos ang ating pamilya. May confidence po tayo ng ating direksyon ng ating mga anak ay pipiliin nila yung direksyon ng Diyos. May confidence po tayo na magiging mabuti ang ating pamilya because the presence of God works in the midst of our family. Letter C, this world troubles us with a lot of sin, temptations. But Jesus is our confidence to live a godly life.
Napakarami pong temptation. Maraming kasalanan, marami pong mga tukso. Oo, tukso. Di ba? Pero bakit tayo nakakapamuhay ng godly living, godly life? Because Jesus is in us. Salamat sa Panginoon. He appeared. He appeared. Pangalawa, she went and told them that she had been with him as they mourned and wept. Letter A, Mary Magdalene told them that Jesus is alive and he is with her. Jesus is alive in the life of those who receive him as their Lord and Savior. Buhay. Kaya nga po dapat ang buhay natin ay talagang makita ang buhay. Hindi yung buhay pa tayo, ang lungkot-lungkot natin. Buhay pa tayo, ang lungkot-lungkot ng pag nasa church ka, ang lungkot-lungkot. Pag-awitan, hindi makaawit. Oo. So, parang ang bigat, ang lungkot, parang patay ang Christian life. Oo. Tapos, pagka nandun na, nagmumukmuk na lang, ang hirap naman ang buhay ko, ang lungkot-lungkot naman, nag-iisa lang ako, ba't yan ito? Bakit? Hindi nakikita ang Panginoon eh. Sabi ko nga kanina, kahit gusto natin pagpalain tayo ng Diyos, kahit gustong buhayin ng Diyos, ang ating pong buhay spiritual, buhayin niya ang ating mga nabangkrap, nawala sa atin, kung hindi tayo susunod sa Kanya, faithfully, wala. Kaya dapat makita po kapatid na ang Panginoon ay alive sa atin. At pag siya ay alive sa atin, siguradong laging may pag-asa. Siguradong mayroong magandang vision. Buhay na vision na ipapakita po ng Diyos sa atin. Letter B, we must also be a witness to others that Jesus is alive so that they might live eternally in heaven someday. Be a witness. Told. Sabi niya buhay si Jesus, sabi ni Maria at Mary Magdalene, di ba? Buhay si Jesus. So, alam niyo po, kailangang maging witness tayo. Di ba? Kaya kanina, necrological service, salamat sa Panginoon, 2 magkasunod. At maraming tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Sabi ko, sinang tinanggap niya si Jesus? Saan kayo niligtas? Sa impyerno. Saan kayo pupunta? Langit, sabi nila. Bakit? Pangako ng Diyos, binigay ang buhay na walang hanggan. Para tayo ay mabuhay. So, si Jesus ay nabuhay para tayo ay mabuhay, kapatid. Kaya be a witness, sabihin natin, pag ikaw sa pamilya ninyo, ikaw lang ang tiyak sa langit. Napaka-selfish mo naman para hindi bahagi sa pamilya mo. Gusto mo sa langit ka, sila hindi tiyak sa langit, sa impyerno. Oo. Gusto natin sa langit tayo, pero yung mga ibang tao sa paligid natin sa impyerno, hindi natin sinasabi Baka sisihin ka niyan balang araw. Pag nasa langit ka, sila sa impyerno, sasabihin nila sa'yo, pambira ka naman May Diyos palang namatay sa atin. May pag-ibig, iniibig pala tayo ng Diyos. May buhay na walang hanggan pala. Si Jesus palang tagapagligtas, kaya Jesus means Savior. Hindi mo man lang binahagi sa akin. Dapat nga, ikaw nandito baka sabihin pa sa'yo. Kaya huwag tayong maging selfish sa natanggap nating biyaya ng kaligtasan. Be a witness. Sabi dito, she went and told them. Letter C, our mourning and weeping can be turned into joy and hope because He is alive. Kaya nga may kanta tayo na, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future. And my life is worth the living just because He lives. Kaya yung mourning nila noon, dyan verse 2, with Him as they mourn and wept, napalitan ng joy at pag-asa sapagkat siya'y buhay. Pangatlo, pamuli, when they had heard that He was alive and had been seen by her, they believed not. So letter A, sabi ko, the saddest part is they believe not. Naunawaan na nila na nabuhay si Kristo, hindi pa sila naniwala. Kasi kung naniwala sila, susunod sila sa Panginoon. Kung naniwala sila, dapat nandun sila Tara, puntahan natin. Gusto nating makita. May action sana silang pumunta sa Kanya ang mahirap, hindi naniwala. Ganyan din po ang nangyayari sa atin Pag nasa church tayo, nakakapiganig tayo ng preaching, pinipili lang natin yung mga gusto natin
Pero yung truth na nakakasakit, yung truth preaching against sin, ayaw nating tanggapin. Bakit? Hindi natin pinapaniwalaan. Ang pinapaniwalaan lang natin, yung gusto nating marinig, pero yung preaching against sin, yung truth na nakakasakit, hindi akin yan. So, kaya hindi lumalago, kaya hindi tumitibay, kaya hindi nagiging worth ang value niya. Kaya po, mahinang Christian life niya. Bakit? Hindi naniwala. Naunawaan na nga nila, nabuhay siya, hindi pa pinaniwala. Letter B, unbelief in us is an obstacle to salvation. Yung unbelief po, obstacle po yan hindi sa kaligtasan. Tingnan niyo po dito, John 3:18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Yung underline, because he hath not believed in the name of the begotten Son of God. Bakit po siya na-condemn already? Hindi naniwala. Pag hindi naniwala ang tao sa kaligtasan na binigay ni Kristo, na siyang tagapagligtas, siyang buhay na walang hanggan, sabi ng Biblia, kahit buhay pa yan, kung hindi naniwala, di ba? Condemn already. Kaya nga po yung sa area, di ba? Sabi nila, hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi ko naman nakikita. Yun, condemn already na yan, sa impyerno na yan. Dito pa sa verse 36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Wala siyang buhay, buhay na walang hanggan. But wrath of God abideth in him. Impyerno po yan eh. Yun ang obstacle. Kaya alam niyo po, salamat sa Panginoon, tayo nanampalataya at naligtas. Dili kalooban ng buhay na walang hanggan. Letter C, unbelief hinders the miracles of God. Matthew 13:58, and he did not many mighty works there because of unbelief. Bakit hindi siya gumawa ng mighty works? Sapagkat because of unbelief. Diba? So, kailangan po maniwala tayo sa salita ng Diyos. Ang faith po sa Bible is taking God at His word, trusting the word of God as it is. So, ang Diyos po kaya niyang gumawa ng maraming miracle, maraming mighty works, maraming great things. Pero kung hindi naman natin pinapaniwalaan, wala. Kaya ako naniniwala po ako, bibigyan kami ng Diyos ng lote balang araw dito. Nagpipray po kami dito, Panginoon, bigyan mo po kami ng ang lote at building. Mas marami po kaming activities na magagawa at mas maraming makikinabang, matitibay ang pamilya ng mga taga-Kandod. Sabi ko, pag mayroon kaming ganito, katunayan po, gumawa na po ako ng monthly activity from January to December. Buwan-buwan po yan. January, February, March, April, May, June, July, hanggang December. Punong-puno po, gumawa ako ng calendar of events. Pero wala po kaming lugar. Wala po kaming lote, walang lugar. Pero sabi ko, Panginoon, you can do mighty works. Sa'yo ang langit at lupa, sa'yo ang earth. Panginoon, bigyan niyo naman po kami ng lote. Pagka dumadaan ako dyan, sa may isang church dyan, ay tapos na. Sabi ko, pero Panginoon, alam ko buhay ka na Diyos namin pinaglilingkuran. Di ba? So, kayang-kaya mo ito, Panginoon, maliit lang ito. So, naniniwala po ako. Kasi kaya niya eh. Kaya ng Panginoon. Kahit sa pamilya mo, kaya ng Diyos gumawa ng miracle. Kung may sakit ka, kaya ka ng Diyos pag-iling. Kung may problema ka, kaya ng Diyos solusyonan. Kung may umaapi sa'yo, kaya ng Diyos itikya. God will avenge us. And God will give justice to us, kapatid. Walang imposible. God is a God of miracle. Sa ating pong principles of the day, sabi ko dyan, a believer of Christ who lives a godly life is a manifestation that Jesus is alive in their lives. Pag namumuhay po ng godly yan, makikita mo na buhay ang Diyos sa kanila. Pero pagka-carnal yan, para pag-worldly yan, pag kung ano-anong ginagawa niyan, hindi naglilingkod sa Diyos, kung ano, panay laro, panay tawag dyan, rock and roll, panay balik pa sa bisyo niya, wala, hindi makita ang buhay ang Diyos sa kanya. So, pangalawa, going to church every Sunday is a celebration of God's salvation for us. First day of the week po. Number 3, we have confidence because of God's presence. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita, manatili ang mga prinsipyo nito sa aming buhay, Panginoon. Kayo pong mag-bless sa lahat ng nakikinig. Tuloy-tuloy po kami ma-encourage araw-araw. Marahil ay dadaan po ang bawat isa ng discouragement, pero through this word,
we can be encouraged and find comfort and principle from Thy Word para po kami po ay patuloy na mapalapit sa inyo at maging matibay, Panginoon. Kayo pong maitaas, bless niyo po lang ng nakikinig. Kasama po ang kanilang pamilya. O Diyos, please, in Jesus' name, I pray. Amen. So muli, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Gusto ko pong i-shout out ang mga nag-pop up dito po sa screen ko. Pagka nag-tune in ng maaga, sigurado lalabas po dito. Alright, so shout out Tatay Jojo diyan po sa Southern California. Lagi po namin kayo pinagpipray. Pagpalain po lagi kayo ng Panginoon. Tatay Jojo, oo. Yan si Christopher sa kanyang pag-aaral sa training niya sa fire department. Yung Nanay Dora, of course. Yan din po yung lote na-adjust na naman po daw sa October. Pero God will, God's perfect timing is the best time. And Nanay Katrina Calios dito po sa Candon. Okay, magandang gabi po. Oo. Kuya Hans, yan po sa Mangaldan or dun po sa Bulacan. Okay. At sa lahat pa po ng makikinig ng replay mamaya, alright, ang Diyos po ang magpala sa atin. See you po on our next episode. Magandang gabi po sa ating lahat.